Buksan ninyo ito, Mario. Cynthia, ikaw, ayusin mo yung pagpapayong sa akin at napakainit. Mario, Cynthia, bubuksan ba ninyo ito o ipapasira ko sa mga kasama ko? Huwag naman ho. Sandali lang ho at nariyan na. Sir Pakundo, kayo po pala. Ano pong... Anong ano? Alam ba ninyo kung anong oras na, ha? Bakit hindi pa kayo nagtatrabaho? Sir, nagsabi po ako sa anak ninyo kagabi, kay Ma'am Amira, na baka tanghali na po kami makapagsimula ngayong araw. Hinahanap po kasi... Puro kayo dahilan. Noong nakaraan, pinagbigyan ko na kayo dahil may mga sakit kayo. Tapos ngayon, eto na naman. Sir, huwag naman po kayong sumigaw. Nawawala po kasi ang anak namin si Dina. Kagabi po ay nagsabi na kami kay Ma'am Amira na hahanapin namin siya. Aba, kagabi yon. Ibang araw na. Ibig sabihin, dapat ay nagtatrabaho na kayo ngayon. Ang lalakas ninyong kumuha ng patiunang bayad, pero ang tatamad naman ninyo. Kaya hindi kayo makausad-usad sa buhay nang dahil sa ganyang ugali ninyo. Hindi ho kami tamad, sir. Ilang dekada na ho kami nagtatrabaho dito sa inyo. At alam ninyong halos ibigay na namin ang buhay namin sa pamilya ninyo. Magmula pa ho sa mga magulang ko. Ang mga magulang mo, yung mga walang utang na loob. Yung mga nagkalat ng chismis na mga satanista kami. Wag na wag mong maisusumbat sa akin yan, Cynthia. At lalong kumukulo ang dugo ko! Papa! Anong kaguluhan yan? Ang init-init ang ingay-ingay nyo. Ma'am Amira, buti po at dumating kayo. Sabihan nyo naman po ang ama ninyo na nagpaalam po ako sa inyo ng maayos para hanapin si Lina. Totoo naman yan. Pero kagabi yon, hindi ngayon. Abay, ano mangyayari sa mga pananim? Kung hindi yan matatapos hanggang bukas, mahuhuli ang ani at ang pagdadala nun sa bayan. Pero hindi pa po namin nakikita si Lina. Wala na kami pakialam sa malanding yung anak. Nagtatrabaho kayo rito. Kung hindi kayo kikilos ngayon, mabuti pa maghanap na kayo ng lupa sa labas ng lugar na to na pagtitirikan ang kubo nyo. Hindi malandi ang anak ko. Huwag na huwag mo siyang hahamakin sa harapan namin. Ay, Diyos ko po, huwag naman po. Huwag mong masigaw-sigawan ang anak ko. Mga hampas lupang alipin lamang kayo rito. Matuto kayong lumugan. Ang mabuti pa, kumilos na kayo. Kapag hindi ko kayo nakita dun sa palayang pagbalik namin, ako mismo ang susunog nitong bulok yung bahay kubo. Tandaan ninyong sinabi ni Amira. Sige na mga bata, umalis na tayo rito. Parang hihikain ako sa baho ng lugar na ito. Peste! Mario, ayos ka lang? Oo naman. Pasensya ka na, Cynthia. Hindi ko man lang nagawang ipagtanggol ang anak natin. Ano ka ba? Sinigawan mo nga si Ma'am Amira eh. Pero hindi yun sapat. Kasalanan ko rin naman kung bakit hindi tayo makaalis sa impyernong ito. Tapos hindi ko pa alam kung saan sisimulang hanapin ang anak natin. Nakakainis. Napakawala akong silbi. Mario, huwag mong pagsalitaan ang sarili mo ng ganyan. Tama si nanay, tatay. Ay, anak ka ng kabayo! Nga ba? Sino ka naman at bigla ka nalang lumitaw dyan at nakisabat? Ay, pasensya na po. Hindi ko napigilang sumabat eh. Nakikita ko po kasi ang tatay ko sa asawa nyo. Sino ka ba? Hindi kita kilala at ano ba ang kailangan mo rito? Ang totoo po niyan, may hinahanap ako ng mga tao. Masasamang tao. Mga kampo ni Satanas, ganon. Espiya ka ba ng pamahalan? May mga narinig pa kasi akong marami pang mag-rebelde dito. No, hindi po. Narito po ako dahil ipinadala ko ng tatay ko rito. Sumulat kasi yung kaibigan niya. Mayroon daw pong gumagalang aswang dito sa lugar nyo. Aswang? Opo, yung kumakain ng tao. Naninitsip ng dugo. Mga ganon. Nako, hindi ba't usap-usapan nga yan sa palayan ng nakaraang araw? Mario, ang anak natin, baka nabiktima na ng... Huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-anong wala namang katuturan.
nariyan lang si Lina. Baka naipit lang doon sa bundok. Ganon. O, mahanap rin natin ang anak natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Saan? Hindi nga natin alam kung saan magsisimula. Makikasabat po ulit pero baka makatulong po ako sa inyo. Isa po akong albularyo. Marunong ako magtawas. At handa po akong tumulong sa inyo. Isang mainit na pagbati sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng sumusubaybay sa YouTube channel na ito. Ako nga pala si Tonyo. May edad na ako ngayon at naging posible na lamang na maipasa ko ang kwentong ito sa inyo sa tulong ng aking apo sa tuhod. Ako ay pinanganak at lumaki sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng Samar, sa pamilya ng isang manggagamot. Mahusay ang aking ama at kilala sa amin. Gamit lamang ang panyo na gagawa niyang magpalayas ng masasamang engkanto kahit pa demonyo. At bilang panganay ng aming pamilya ay namana ko ang ilan sa mga kakayahang iyon, tatay. Hanggang sa isang araw noon ay ipinadala niya ako sa isa pang baryo para sa isang matinding misyon. Ang sarap ng tubig. Grabe namang kasang init ng panahon. Nakakapaso ang sikat ng araw. Saan ka ba kasi galing? Doon po sa baryo sa kabilang bayan. Gaya po ng sinabi ko kanina, may mga hinahanap akong mga aswang. Wala namang aswang dito, iho. Matagal na kami naninilbihan dito. Lalo na ang pamilya nitong aking asawa. Aba, at minsan ay wala pa kaming nabalitaang may aswang dito. Totoo yun, iho. Pero yun nga, may mga usap-usapan akong narinig nung nakaraan sa palayan. Yung isa sa mga kasama namin, may nakita raw na kahina-hinalang nilalang nung isang gabi. Hindi raw tao eh. Mahahaba daw ang mga braso at nanlilisik ang mga mata. Sinanti ba ang naringgan mo niya? Ako, baka lasing lang siya. Nung gabing nakita niya yon. Paano mo maipapaliwanag yung mga aso ni Aling Sonia na pinatay nung nakaraan? Lasog ang katawan. Walang hayop na gumagala sa bundok ang may kakayahang gumawa nun. Ako, wag na po kayong magtalo. Hindi man po sigurado kung sino. Ang sigurado naman na may aswang dito. Hindi ako ipapadala ng tatay ko rito kung mali ang lumabas sa tawas niya. Isa pa, mukhang taga rito yung nagsumbong sa kanya tungkol sa aswang. Kaya mas mainam kung mag-iingat tayo lalo na sa gabi. Nako po, Diyos kong maawain. Huwag naman po sanang pahintulutan na mapahamak ang anak ko sa kamay ng aswang na yun. Pero wag po muna nating pangunahan. Ngayon po, ikwento niyo sa akin kung paano siya nawala. Nakita kong bumagsak ang balikat ng mag-asawa ng mga oras na yon. Umupo sila sa isang mahabang upuan at halos sabay na napabuntong hininga. Ramdam ko ang pighati na dinadala nila ng mga oras na yon. Dalawang araw na ang nakararaan. Galing kami roon sa palayan at pauwi na sana nang mapagtanto ko. Nalimutan ko ang sobre na naglalaman ng sahod ko. Ako sana ang pabalik pero bigla namang nanakit ang mga tuhod ko. Kaya siya po ang bumalik, tama ho ba? Oo. Doon ako naghintay sa parang kubo-kubo na ginawa namin para pahingahan kapag naglalakad kami at mainit. Pero lumipas ang kalahating oras na hindi siya nakabalik. Kaya napagpasyahan kong sundan siya. Papalapit na ako sa kubo namin doon nang marinig ko ang sigaw niya. Dali-dali akong tumakbo kahit paika-ika ako. Pero pagdating ko doon, wala na si Lina. Nilibot ko ang palaya pero hindi ko na nakita ang anak ko. Mario, Wala ho ba kayo napansin o narinig na kakaiba ng mga oras na yon? Kahit nung iniwan niya kayo para bumalik? Teka,
doon sa may kakahuyan sa gilid ng palayan. Parang may narinig akong kaluskos. Pumunta pa nga ako doon para tingnan ko kung ano yon. At ano pong nakita nyo? Wala. Pero may narinig ulit ako noon na kunin ng uwak. Malakas ang huni na yon at hindi pangkaraniwan. Pero dahil nga sa abala ko sa paghahanap ng anak ko, ay hindi ko na yung binigyang pansin. Nakarating pa ako noon sa gitna ng lugar na yon. Pero hindi ko talaga nakita si Dina. Oh, Diyos ko po. Ano naman yun? Anong oras na kasi? Baka hanapin na tayo dun ni Sir Facundo. Malilintikan na naman tayo kapag hindi niya tayo makita doon. Oo nga pala. Pero paano ang pagkahanap natin kay Dina? Siguro ang mas maigi kung pupunta po muna kayo sa palayan. Ako na lang po muna maghahanap sa anak nyo. Yun ay kung ayos lang sa inyo. At saka yung sinasabi kong tawas, mas epektibo yun sa gabi. Pero bakit mo ito ginagawa para sa amin? Wala kaming pambayad sa iyo. Huwag na po ninyong isipin ang bayad. Ginagawa ko to dahil baka makahanap din ako dito ng mga impormasyon na kailangan ko para sa hinahanap ko. Salamat. Hindi ako aasa pero nagpapasalamat ako ng gusto sa tulong na gagawin mo. Ay nako, tama na ho yan. Ang mabuti pa, maggayak na kayo. Gusto ko rin po kasi makita ang palayan at ang lugar kung saan nawala ang anak nyo. Ganun ba? Sige, sandali lang at aalis na rin tayo. Bakas ko ang lungkot sa mukha ng mag-asawang yon habang naghahanda. Gusto ko mang pagaanin ang loob nila ng mga oras na yon ay hindi ko alam ang mga tamang salita na dapat kong gamitin. At alam ko rin sa sarili ko na ang tanging pagbibigay pag-asa lamang sa kanila na makikita pa nila ang anak nila ang magagawa ko. Ilang minuto ang nakalipas at umalis kami. Mga 20 minutong lakaran mula sa kanila ang palayan at talagang napakainit ng araw na yon. Pagkadating namin doon ay kaagad kaming sinalubong ng kanilang mga kasamahan. Paano? Dito na muna kami. Doon. Doon banda ang kubo kung saan binalikan ng anak ko ang sahod ko. Likuran naman yung sinabi kong parang may nakita kong kung ano. Sige po, ako nang bahala. Magkita na lang po tayo mamayang tanghalian. Salamat talaga, iho. Naway pagpalain ng Diyos yung ginagawa mo para sa amin. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Ay, ako nga po pala si Tonyo. Ako naman si Cynthia. At itong asawa ko naman ay si Mario. Pasensya na kung hindi kami nakapagpakilala kaagad, ha? Naku, wala ho yun. Ako nga ho ang bigla na lang sumulpot sa lugar nyo. Ako po dapat ang nagpakilala. Sige ho. Pupunta na po ako dun sa kubo. Iniwan ko sila matapos ang maikling pagpapakilala. Kaagad akong pumunta sa itinurong kubo ni Mang Mario. Walang kahit anong gamit doon maliban sa iilang mga baso at banga na puno ng inuming tubig. Wala kong nakita doon kaya lumabas ako at nagtingin sa paligid. At sa likuran may napansin akong kakaiba. Mga bakas ng paa. Pero hindi pangkaraniwan. Baka yun ang mga paa ng tao na mayroong mahahabang kuko. Sa wari ko noon ay halos 2 pulgada ang haba ng mga kuko noon. Hahawakan ko na ang bakas para tingnan kung bago pa yun nang makaramdam ako ng isang presensya. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay may kung anong malup na nilalang ang nakatig sa akin at pinagmamasdan ng mga galaw ko. Sino nga riyan? May tao ba dyan? Nararamdaman kita. Kung ako sa'yo. Mario! Oh, Diyos ko po! Huwag naman po ninyo siyang ganyanin! Aling Cynthia! Nahilo po siya dahil sa sobrang init. Pagpahingahin po muna natin siya. Magtigil ka! Nahilo? Nung nakaraan pa niyo dahilan yan ah. Hindi po. Totoo po. Hindi po kami nagdadahilan. Aba talaga
taasan mo ako ng boses, ha? Aktong sasampalin na ng babaeng yon si Aling Cynthia nang tumakbo ako. Eksakto naman at naabutan ko at napigilan ang kamay nito. Napatingin siya sa akin at pagkatapos ay iritabling inalis ang kanyang braso mula sa aking pagkakwak. At sino ka hampas lupa ka? Ba't mo ko hinawakan? Mayroon siyang kasamang 3 kalalakihan. Isa ay pinapayungan siya at ang dalawa ay biglang pumagitna sa aming dalawa. Tinulak pa nga ako ng isa dahilan para mapaurong ako. Hindi kita gustong hawakan. Pinotektahan ko lang si Aling Cynthia. Ikaw, sino ka ba para manakit ng ibang tao? Aba, ako lang naman ang anak ng may-ari ng sakana to. At yung pinagtatanggol mo, alila lang dito. Tagabungkal lang lupa at palamunin lang namin. Paalamunin ka dyan. Pinagtatrabahuhan nila ng maayos ang kakarampot na kinikita nila mula sa inyo. At kung wala sila, wala rin kayong kikitain. Pinagtatrabahuhan? Tingnan mo nga yung mga buwisit na yan. Hindi na uubusan ng dahilan. At huwag mo ikatwira na kapag wala sila, wala kaming makakain. Madaling palitan ng mga langgam na yan. Ang sabihin mo, wala ka lang awa. Walang puso. At kayo, nagagawa lang ninyong panoorin ang halimaw na to? Naabusuhin ang isa sa inyo? Nakakadiri kayo! Anong sinabi mo sa akin? Ininsulto mo ba ako? Totoo naman masahol ka pa sa... Tonyo, tama na! Baka mapahama ka pa! Wala namang nasaktan eh! Oo nga, huwag mo nang patulan. Ayos naman ako. At sa tingin nyo, palalagpasin ko nangyaring to ng gano'n na lang? Hoy, ikaw lalaki. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa pag-iinsulto mo sa akin. Kung ayaw mong gawin kitang pataba sa palayang ito. Hindi ako luluhod sa isang katulad mo. At gusto kong malaman mo na hindi ako natatakot sa'yo. Ganun ba? Akala mo siguro puro salita lang ako, no? Sige mga bata, turuan ang leksyon ng isang yan. Pagkatapos ay lunurin niyo sa palayang ito. Sige! Sugod! Agad na kumilos ang dalawa sa kasamang mga lalaki ng babaeng yun at walang ano-anong lumapit sa akin. Pero hindi ako nagpat. Sanay ang katawang ko noon sa mabibigat na trabaho at sinanay ako ng aking ama upang magkaroon ng malakas na pangangatawan at ng kakayahang lumaban. Pagsuntok ng isa ay kaagad akong yumuko at isang mabilis na suntok sa sikmura noon ang aking pinakwalan. Tatadyakan naman sana ako ng isa mula sa kaliwa nang kaagad akong umalis sa aking pwesto. Pagkatapos ay itinulak ko ang isa na sinikmuraan ko na namimilipit na noon papunta sa isa pang lalaki dahilan para mabuwal sila. Ano ba? Mga inutil kayo! Huwag kayo makabalik-balik ng mansyon, ha? Ay, naku! Lalo masisirang balat ko rito Punyata! Kunin niyo na yan si Mang Mario, ha? At magpatuloy sa trabaho. Babalik ako mamayang hapon. At kapag wala ako nakitang pagbabago, malilintikan kayong lahat sa akin. At ikaw, binata, hindi pa tayo tapos. Sige lang! Balikan niyo ako! Anumang oras ang gustuhin niyo? Pulang-pula ang mukha at tenga ng babaeng yun nang padabog kaming iniwan. Kaagad namang humabol sa kanya ang mga alalay niya na napatumba ko. Hindi na siya lumingon, kaya naman kaagad kong inakay si Mang Mario sa kubo. Kakasampay ko pa lamang ng braso niya sa balikat ko nang makaramdam ako ng isang nakakilabot na presensya. Umihip ang napakalakas na hangin at pagkatapos ay nakaramdam ako ng matinding pagnanais na pumatay. Anong problema iyo? Wala po. Kaya po ba ninyo maglakad? Oo. Naihahakbang ko naman ang paa ko. Ang kaso, nahihilo pa ako. Oh, sige po. Dahan-dahan lang. Dadalhin ko kayo doon sa kubo. Kaagad ko siyang iniupo sa loob ng kubo at tiningnan ng kanyang mga mata. Mayroon kasi akong alam na pamamaraan noon upang makita ang
ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga mata nito. At sa kabutihang palad ay kulang lang siya sa tulog at tubig ng mga oras na yon. Wala na po kayong dapat ipag-alala, Aling Cynthia. Pagod lamang tong si Mang Mario. Narinig mo naman, Tonyo. Cynthia, mahal, huwag ka mag-alala. Mabuti kung ganun. O siya, sige. Dito na muna kayo. At ako na may babalik na doon at magtatanim. Narinig naman ninyong banta ni Ma'am Amira. Baka lalo tayong malintikan doon. Napakalupit naman pala ng amo nyo rito. Masahol pa sa hayop ang turing sa inyo eh. Ang sarap kulamin. Naku, iho. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Masama ang balik ng kulam. At hindi dapat tinatapatan ng kasamaan ng isa pang kasamaan. Napakabuti po ninyo. Yun lang ang masasabi ko. Matapos noon ay nagpaalam na si Aling Cynthia sa amin. Muli kong sinigurado ang lagay ni Mang Mario bago ko sinabi sa kanya ang mga nakita ko sa likod ng kubo. At gaya ng inaasahan ko, nagulat siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Gusto raw niyang makita ang sinasabi ko, kaya naman inalalayan ko siya at dinala sa bintanang nakaharap sa likod ng bahay. Lumabas naman ako at umikot para ituro na lamang sa kanya ang bakas ng paa. At talagang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga yun. Ibig sabihin, si Lina, Huwag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano, Mang Mario. Pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Narito sa lugar nyo ang hinahanap ko. Sino yan? Napatingin ako sa pinanggalingan ng kaluskos, doon sa may kakahuyan. At nagulat ako nang makita ang isang binata. Medyo hukot ito, payat at bilugan ng mga mata. Nakatitig ito sa akin na parang gulat na gulat. Sandali ko itong tinitik. Ngunit nang lalapitan ko na sana ito para kausapin ay mabilis itong pumasok ng kakahuyan. Felipe, Mang Mario? Sino ho yun? si Felipe yun. Isang ulila na nakatira doon sa baryo. Kaibigan ni Dina. Pero magmula nang mawala ang anak ko, naging mailap na siya. Hindi naman siya dating ganon. Saan ko po kaya siya maaaring mahagilap? Doon sa sentro ng baryo. May lumang kubo doon na halos magiba na. Pero bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Sa tingin mo ba ay may alam siya sa pagkawala ni Dina? Oo. Lalo na at sinabi niyong nag-ibang mga kilos niya magmula na mawala ang anak niyo. Ang totoo, yan din ang hinala ko. Pero hindi talaga siya makausap. Kahapon kinumpronta ko siya sa kanila. Pero tinakbuhan lamang ako. Huwag po kayong mag-alala. Akong gagawa ng paraan. Matapos ang usapang yun, ay nagpasya si Mang Mario na bumalik sa trabaho. Pinigilan ko siya at sinabing magpahinga na lamang muna. Pero sadyang matigas din ang ulo ng lalaking yun. Ayaw daw niyang mapagdiskitahan na naman sila ng amo sa oras na bumalik ito at makitang nagpapahinga siya. Kaya naman pinayuan ko siya na huwag huhubarin ang salakot niya at uminom ng maraming tubig. Umalis ako noon at nagtungo sa sentro ng baryo. Marami-rami rin ang kabahayan doon, subalit hindi ganoon karami ang taong nakita ko. Nilibot ko ang baryo hanggang sa makita ko ang isang lumang kubo. Halos baklas na ang ilang dingding nito at angat na ang ibang bubong. Naisip kong marahil ay doon ang bahay ni Felipe. Abag, ano ang kailangan mo? Bakit kanina ka pa patanaw-tanaw sa loob ng bahay na yan? May hinahanap po kasi akong tao. Felipe po ang pangalan. May katangkaran, kayumanggi at payat. Medyo mahaba na ho ang buhok at hindi nakakapang-ahit. Oo. Ay, dyan ka nakatira ang Felipe na hinahanap mo. Pero,
Bakit? Sa tagal ng panahon ay walang tagalabas ang dumalaw sa batang yan. Tingnan mo nga naman at halos gibada ang kubo. Paniniwala kasi ng mga tao. Malas ang batang yan dito, kaya walang tumutulong. Grabe naman po ang mga tao dito. Mas inuuna pa ang malas-malas na yan kaysa magpakatao. Ay, sinabi mo pa. Pero ibahin mo ako at si Nina. Ako, lagi kong dinadalhan ang pagkain niyang si Felipe. Si Nina naman ay madalas kakwentuhan ng batang yan. Mapait naman si Felipe, medyo mahirap lang kausap. Sandali ho, nabanggit po ninyo si Dina. Alam po ba ninyong nawawala siya? Hinahanap ko rin ho siya eh. Si Nina, kinuha siya ng aswang. Meron po ba kayong patunay? Nakita mismo ni Felipe. Sinabi niya sa akin. Eh kung ganun po, bakit hindi niya sinasabi sa mga magulang ni Dina? Ay, ako na nga lang ho ang magtatanong sa kanya. Salamat po sa inyo. Balak ko nang kumatok noon nang mula sa gilid ng bahay ay lumabas si Felipe. May dalang bayong na puno ng mga kangkong. Nagtagpo ang mga mata namin. Binati ko siya pero bigla na lamang siyang tumakbo papalayo. Sinubukan siyang pigilan ng matandang kausap ko pero hindi ito nakinig. Kaagad ko naman siyang hinabol. Pumasok siya sa isang masukal na daanan pero sa dulo noon ay naabutan ko pa rin siya. Sandali, bakit ka ba tumatakbo? Wala akong masamang gagawin sa'yo. Inahanap ko lang si Dina. Pakiusap, huwag ka nang tumakbo. Si Dina, Dina, kinuha siya ng halimaw, ng aswang, at wala akong nagawa. Eh, ayun naman pala eh. Bakit kailangan mo pang tumakbo na parang ikaw ang kumuha sa kanya? Ako ay malas. Kapag lumalapit ako sa iba, kung hindi sila namamatay, nagkakasakit, ayaw ko yung mangyari kina Mang Mario. Ibang tao umiiwas sa akin maliban kay Dina at Mang Aurelio. Kung ganon, kaibigan mo nga si Dina. At kung kaibigan mo siya, gusto mo siyang makita muli, hindi ba? Pero kinuha nga siya ng aswang. Kilala mo yung aswang? Hindi ko kilala. Madilim. Pero kita ko yung itsura. Malaki. Itim na itim. Tapos mabilis. Magtatanong pa sana akong muli nang bigla kong makaramdam ng kakaiba sa lugar. Kasabay noon ay ang paglipad ng napakaraming ibon mula sa kahuyan. Parang napakalapit lang ng mga huni noon sa amin na parang binibigyan kami ng babala. Nagtayuan ang mga balahibo ko bigla at pakiramdam ko ay may nagmamasid sa amin. Lumingon-lingon ako sa paligid subalit wala naman akong nakitang nilalang doon maliban sa amin. Ang mabuti pa, doon na natin ituloy sa inyo. Parang, basta, halika na. Hindi ka takot sa akin? Sa malas? Alam ko kung malas ang isang tao o hindi. At siguradong hindi ka malas, kaya halika na. Bago pa may lumusob sa atin dito na kung ano. Habang palabas kami ng lugar na iyon ay nakarinig ako ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Kaagad akong lumingon doon at nakakita ako ng isang babaeng nakaputi na biglang tumakbo papunta sa likod ng isang malaking puno. Nakita ko pang naiwan ang laylayan ng suot nitong tila mahabang puting pangtulog.
Sinita ko yun at tinawag ang babae. Pero hinawakan ni Felipe ang balikat ko at umiling siya. Tayo na. Ayokong mapahamak ka. Bakit? Sino ba yun? Hindi ko alam. Pero natatakot ako. Hindi mo ba nararamdaman? Pagkatanong niya sa akin ay biglang sumakit ulo ko. Senyales na may malakas na masamang elemento o nilalang ang nasa paligid. Napaluhod pa ako noon habang pakiramdam ko ay binabasag ang ulo ko. Naramdaman ko na lamang na hinawakan ni Felipe ang braso ko at buong lakas niya akong hinila papalayo doon. At nang makalabas na nga kami ay unti-unting nawala ang sakit ng ulo ko. Tinanong ko siya kung sino at ano yun, pero hindi daw niya alam. Basta nitong mga nakaraang araw daw ay madalas na siyang nakakaramdam ng ganoon sa lugar na yun. Nagtungo kami sa bahay ni Felipe at kaagad akong nakapansin ng mga larawan ng babaeng ginuhit gamit ang lapis. Meron ding ilang tanawin doon sa baryong yun. Ikaw bang gumawa ng mga ito? Ang galing mo palang gumuhit ng larawan. Iyan na lang ang naglilibang sa akin nang dahil diyan nawawala ang pag-aalala ko. Ito ba si Dina? Oo. Aba, napakaganda pala niya. Hindi lang 'yun. Napakabuti rin ng puso niya. Ay para siyang anghel. Gusto mo siya? Kahit sino magkakagusto sa isang katulad niya. Ano nga palang pangalan mo? Ay, hindi ka pa nagpapakilala. Ay, oo nga. Pasensya na. Ako si Tonyo. Isa akong albularyo. Kilala mo si Dina? Ay, bakit mo siya hinahanap? Meron akong hinahanap. Isang aswang. At dahil sa sinabi mo kanina, malakas ang kutob ko na dito ko makikita ang aswang na hinahanap ko. Hindi ba delikado yung trabaho mo? Ang pagsupil sa mga kampo ng kadiliman, ang sinumpa ang tungkulin ng pamilya ko. At bata pa lamang ako. Sinanay na ako ng mga magulang ko para dito. Mabuti ka pa. May mga magulang. May gumagabay. May direksyon. Samantalang ako... May talento ka. Huwag kang masira ng loob. Hindi totoo ang sinasabi ng mga tao sa'yo. Ngayon, ikwento mo sa akin kung paanong kinuha ng aswang si Dina. Gusto ko marinig ang lahat. Lahat ng nakita mo nung gabing yon. Sandaling natigilan si Felipe. May ilang segundo siyang nakatulala lamang sa lupa bago tumango at nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, pauwi na rin di umano siya noong gabing yun galing sa paghahanap ng mga kabuti nang makakita siya ng isang nilalang na may nilalapang baboy ramo. Sa pagkakalarawan niya ay itim na itim ang balat ng nilalang na yun at balot ng balahibo, braso at paligid ng mukha. Mahaba di umano ang buhok noon subalit hindi niya masabi kung babae o lalak. Bakas ang takot sa kanyang mukha na sinbayan pa ng panginginig ng kanyang kamay. Bala ko lamang na iwan yun at umalis. Pero
nakita ko noon at hinabol. Tumakbo ako. Mabilis. Ito pa nga yung mga sugat na nakuha ko. Pagkatapos anong nangyari? Biglang narinig ko si Dina na sumisigaw. Sigurado kang si Dina yon? Paano mo nasabi? Kilala ko ang boses niya at kahit malayo ay hindi ako maaaring magkamali. Tumigil ang aswang sa paghabol sa akin at nagulat na lamang ako nang tumakbo yun punta sa direksyon ng sigaw. Natakot ako noon pero sumunod ako dahil kay Dina. Pero nang makita ko kung binuhat siya ng halimaw ay wala akong nagawa. Ang pagpupunas niya ng luha ay nauwi sa pag-iyak. Kagad ko naman siyang pinakalma. Sinabi kong wala siyang kasalanan at normal lang ang matakot sa ganoong sitwasyon. Hindi naman lahat kasi ay kayang humarap sa ganoong halimaw o panganib. Kahit naman siguro kayo ay paghihinaan ng loob kung makakita ng ganoon. Tinanong ko siya kung bakit siya nagmamanman kina Mang Mario. Pero itinanggi niya yon at nais lamang niya di umano ay ang sabihin sa mga ito ang nalalaman niya. Inam pa umanhin. Subalit dahil sa hindi sanay sa mga tao ay hindi niya iyon magawa. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Pupunta ako sa kanila mamaya. Mabubuti silang tao. Magtiwala ka sa akin. Sige, sasama ako. Pero Felipe, wala ka bang pinaghihinalaan na maaaring aswang sa lugar na to? Yung may-ari ng palayan, yung mayamang pamilya. Yung mga mata pobre? Yung Amira ba yun? Oo. Yung mag-anak na yun. Bakit? Anong meron sa kanila? Kaiba. Minsan, isang gabi, nakita ko yung mag-ama, may hinahanap. Tapos, mayroon din akong nakikitang malaking asong itim na dun sa bakuran nila dati. Pero sa umaga, wala naman silang ganoong aso. Itim? Oo. Kaagad na may nabuong ideya sa isipan ko noon. Ayon din kay Felipe, kaiba sa ina ng mag-anak na yon. Bibihira raw lumabas yun at kung lalabas man ay balot na halos mga mata na lamang ang kita. Sabi ko sa kanya na iimbestigahan ko ang pamilyang yon. Maaari ay sabihin niya sa akin kung saan ang mismong bahay ng mga yon. Hindi naman siya nagdalawang isip. Aayain ko na sana siya noon na pumunta kina Mang Mario nang kumalam ang tiyan ko. Kaya naman minabuti ko nang tumulong muna sa kanya sa paghahanda ng pananghalian. Akala ko noon ay makakabalik agad ako kina Mang Mario. Subalit bumuhos naman ang malakas na ulan na tumagal ng mahigit kumulang 2 oras. Grabing ulan yun Akala ko hindi natitigil At mabuti na lang din at mabilis sumupa ang tubig dun sa daanan. Konektado naman kasi yun sa ilog. Kaya ganun. Yun ang mansyon ng pamilyang tinutukoy ko. Kanila pala yan. Nakita ko na yan kanina Ay! Hala! Mukhang uulan na naman Bilisan natin!
Muling natakpan ng mga ulap ang kalangitan ng hapong yun. Binilisan namin ni Felipe ang paglalakad hanggang sa nakarating na nga kami sa bahay ni Mang Mario. Subalit, nabigla ako sa aking nakita nang makarating kami doon. Isang bagay na nagpakulo ng aking dugo. Parang awa na po ninyo, Sir Facundo. Masama po ang panahon at wala kaming pupuntahan. Masama pa po ang pakiramdam ng asawa ko. Pakiusap naman po. Puro kayo ganyan. Sinabi sa akin na Amira ang lahat na nangyari kanina sa palayan. Sinuway ninyo siya at sinaktan pa. At pagkatapos ay puro pahinga raw yung asawa mo. Alam mo naman ang batas dito. Walang puwang ang mga tamad dito. Pero hindi po totoo yan. Masama po talaga. At ngayon ay pinapalabas mong sinungaling. Tonyo, iho. Aba, at sinong punyetang... ang pangako! Hayop ka! Ang lakas ng loob mong suntukin ako! Sige mga bata! Banatan ng isang yan! Tatlong alalay ang kasama ng lalaking yun noon. Kaagad akong nilusob ng mga yun sa utos ng amo nila. Pero mabilis akong umiwas. Nahawakan ako ng isa subalit mabilis ko yung nasuntok at nakalayo ako sa kanila. Subalit iba noong si Facundo na ang humawak sa akin. May edad na siya kung titingnan pero hindi pang karaniwan ang kanyang lakas. Hinigit niya ako at sa isang iglap ay nakita ko na lamang ang sarili kong nakahandusay sa gilid ng dingding. Hindi ka pang karaniwan! Sino kang binata ka? Ikaw ang hindi pangkaraniwan. Sa edad mong yan, imposibleng maihagis mo ako ng ganon. Malakas ako dahil alaga ko ang katawan at kalusugan ko. Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero bukas na bukas rin. Ayaw kong makita ang pagmumukha nyo dito. Bukas, magdadala na kami ng mga baril. At gagawin ko na kayong pataba sa lupang ito. Sasagot pa sana ako nang awatin na ako nila Aling Cynthia at Felipe. Pagkatapos noon ay umalis na ang may edad na lalaki kasama ang mga alalay nito. Si Felipe naman ay kaagad akong inakay patayo at iniupo sa isang mahabang upuan. Siguradong hindi kayo titigilan ng hayop na yon. Yun ba yung ama nung dalaga kanina dun sa palayan? Oo, yun nga. Si Sir Facundo yun. Ang may-ari ng palayan at ng lupang ito. Hindi siya pangkaraniwan. Nagawa kanyang patalsikin ng ganun na lang. Masama ang kutob ko. Si Mang Mario, Aling Cynthia. Naroon sa silid namin. Kanina kasi nahilo siyang muli. Tapos nagsusuka. Ang lamig na ng mga kamay niya at mukha kaya iniuwi ko na lang. Ang kaso, sinundan naman kami nung si Sir Facundo rito. Maaari ko ba siyang makita? Oo. Pero, bakit mo muna kasama itong si Felipe? Mahabang kwento po. Pero bago yon, si Mang Mario po munang asikasuin natin. Kaagad naman akong sinamahan ni Aling Cynthia sa silid nila at doon nga ay nakita ko si Mang Mario. Nakahiga, malalim ang paghinga at namumutla. Kaagad ko itong nilapitan at unang hawak ko rito ay alam ko na kaagad ang problema. Hindi na normal na sakit lang ang iniinda nito. Ano? Ano sa tingin mong sakit ni Mario? Hindi naman siya madalas na nagkakasakit ng ganito. Ayaw ko man pong sabihin pero nausog ng malakas na aswang si Mang Mario. Ano? Uunti-unti nito ang buhay ng asawa niyo. At kapag mamamatay na siya, saka siya kukunin dito ng mga demonyo. Pero, sino ang aswang? Ano bang nangyayari? Bakit ang pamilya namin ang nagkakaganito? Una yung anak ko, ngayon naman. Huminahon ho kayo. Kaya kong gamutin si Mang Mario.
Kaagad akong lumabas ng silid para maghanda. Inutusan ko si Felipe na kumuha ng mga dahon ng malunggay. Si Aling Cynthia naman ay pinag-init ko ng tubig. Ako naman ay nagpahinga saglit at nanalangin. Nang mga panahon na yon ay kaya kong manggamot. Subalit nakadama ako ng panghihina pagkatapos, kaya kailangang handa ang aking isipan at katawan bago ako manggamot. Nang maihanda nila ang mga kailangan ay kaagad akong nagsimula. Inorasyonan ko ang malunggay at inihampas-hampas kay Mang Mario. Kaya mo yan, Mario, mahal. Huwag po muna kayo masyadong maingay, Aling Cynthia. Makinig lang po kayo. At kung anumang mangyari, huwag na huwag kayong sisigaw o tatakbo, ha? Sige. Umikit ako at sinimulan ang orasyong natutuhan ko pa mula sa aking tay. Latin yun at kahit anong uri ng masamang elemento o sumpa ay kayang alisin noon. Napakalakas noon, subalit ang lakas noon ay nakadepende sa kakayahan ng gumagamit o ng mismong pinanggalingan ng sumpa. Tonyo, ang ilong niya dumudugo. Patingtinga niya. Hindi ko pinansin si Aling Cynthia at nagpatuloy ako sa aking ibinubulong. Hindi dugo ang lumalabas sa tenga at ilong ni Mang Mario noon. Ang itim na likidong yun ay ang mismong sumpang ilagay sa kanya ng kung sinong demonyo na gumawa noon. Natapos ang orasyon at eksakto, dumilat si Mang Mario. Tonyo, si Jan, anong nangyari? Mabuti naman at tagising ka na rin. Ano nang nararamdaman mo? Nanghihina ako. Pero mas ayos na kaysa kanina. Ano bang nangyari? Linisan na po ninyo si Mang Mario. Punasan po ninyo kaagad yung... Tonyo! Nahimatay na pala ako pagkatapos noon. At pagdilat ko ay lumubog na araw. Grabe rin ang buhos ng ulan at ang pagaspas ng hangin. Mabilisan akong bumangon subalit napasandal din ako kaagad sa dingding. Muli kasi akong nakaramdam ng pagkahilo. Tonyo! Aling Cynthia! Mario! Si Tonyo po, gigising na! Salamat sa Diyos. Ano ang nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Ayos lang po. Bahagyang nahilo lang ulit ako pero normal lang po ito. Kapag nakainom po ako ng tubig, aayos na itong pakiramdam ko. Ay, hindi lang tubig ang ipapainom ko sa iyo. Nagluto ako ng sinabawang gulay. Tara, sabay-sabay na tayong maghapunan. Siguradong gutom ka na. Opo. Gutom na nga. Ano kaya mong tumayo? Alalayan mo lang ako. Tapos, ako nang bahalang lumabas ng kwarto. Yun naman ang ginawa ni Felipe. Pagkatapos noon ay kumain kami at sinabi nila Aling Cynthia at Mang Mario na alam na nila ang nangyari kay Dina. Sinabi na kasi ni Felipe sa kanila ang lahat. Nakita kong lumungkot ang ekspresyon ng mag-asawa. Alam ko na ang nasa isip nila ng mga oras na yun, napatay na ang kanilang anak. Isang bagay na sa tingin ko rin noon ay hindi malabong mangyari. Ikinalulungkot ko po ang nangyari sa inyong anak. Wala naman na kaming magagawa pa. Nangyari na ang nangyari.
Gusto ko sana mabigyan man lang ng hustisya ang aking anak. Mahal na mahal namin siya. At napakarami naming pangarap para sa kanya. Mario, Hindi ko na may liligtas ang anak ko, pero magagawa ko pang makawawi sa hayop na gumawa nito sa kanya. Ako po, tutulong ako. Ipaghihinganti ko po si Dina. anong sinasabi ninyo? Paano tayo gaganti? Alam ba ninyo kung sino ang kalaban? Huwag ko kayong mag-alala. Meron na akong hinala. Ang kailangan ko na lamang ay kumpirmahin yon. Sino at saan? Ayoko muna pong magpangalan. Pero ipinapangako ko po, ipaghihiganti ko ang anak nyo. Muling umiyak ang mag-asawa matapos kong sabihin ang mga katagang yun. Lalo namang lumakas ang buhos ng ulan dahilan para lalong lumamig at dumilim ang paligid. At nang dahil doon, napilitan na kami ni Felipe na magpalipas doon ng gabi. At sa silid kami ni Dina pinatuloy na mag-asawa. Amoy pa lang halatang babae ang gumagamit ng kwartong yun. Nahiga ako sa gilid samantalang si Felipe ay tahimik na nahiga malapit sa bintana. Nang agawin ng isang maliit na notebook ang aking pansin. Kinuha ko yun at nagulat ako nang mabasang talaarawan yun. Kaagad ko iyong isinara. Subalit naisip ko rin na maaaring may makuha ako doon na mga impormasyon. Mula doon ay nalaman kong ilang beses silang nagkaroon ng komprontasyon ni Amira. Naiinggit di umano ito sa kanya at ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay niya. Felipe, Ano yun? Natutulog na ako eh. alam mo ba na minsan nang nagkaroon ng komprontasyon sila Dina at yung Amira? Ha? Parang, oo. Hindi naman kasi pala kwento si Dina. Pagdating sa personal niyang problema, may nabanggit siya pero hindi naman namin napag-uusapan ng gusto. Ano yun? Tonyo! Felipe! Ano pong problema, Aling Cynthia? Ano yung bumagsak sa bubong? Hindi pa namin alam pero tingnan mo. Tumingala ako sa itinuro ni Aling Cynthia at nanlaki ang mga mata ko nang makitang halos lubog na yun at bali ang kahoy na pinagkabitan ng yero. Pumapasok na rin doon ang tubig ulan. Mula sa labas ay nakarinig kami ng isang malakas na alulong ng aso na sinundan ng malalakas na kalmot sa dingding ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas si Mang Mario mula sa silid nila, dala ang 2 itakarisang punyal na gawa di umano sa tanso. Eto, tigisa tayo. Benditado lahat ang itak na yan. Gamit yan ng tatay ko noon. Hindi ko maunawaan kung bakit niya kailangan itago ang mga ito. Pero ngayon, ay alam ko na. Sino ka? At anong kailangan mo sa pamilyang to? Doon! Gigibayin na nila ang bintana! Pagkasabi noon ni Felipe ay biglang ang namuwal ang bintana. Napahiyaw sa gulat at takot si Aling Cynthia at kasunod doon ay ang pagpasok ng malakas na hangin mula sa labas dahilan para matumba ang ilang mga gamit sa loob ng bahay. At muling napasigaw si Aling Cynthia nang biglang nagputukan ng mga bombilya sa loob ng bahay na siyang nagpadilim sa paligid.
Cynthia, mahal! Dito ka lang sa gitna namin. Oo nga po, huwag kayong kikilos. Felipe, alam kong natatakot ka. Pero lakasan mo ang loob mo. Naiintindihan mo? Kung gusto mong maipagiganti si Lina, kailangan malagpasan mo ang gabing ito. Oo, naiintindihan ko. Subukan niyong lumapit! Hawak ko ngayon ang isang supot ng asin at binabalaan ko kayo! Benditado ang mga itak na hawak namin! Magkamali lang kayo at talagang masasaktan kayo ng gusto! Matapang kang bata! Sino nagpadala sa'yo rito? Hindi ako sasagot sa mga katanungan niyo! Kayo ang sasagot sa akin! Sino kayo? At bakit niyo ito ginagawa? Simple lang! Para kumain at para maitaboy ang mga salot na ito dito! Paanong salot? Eh dito na kami lumaki! Sino ba talaga kayo? Bakit ninyo kami ginaganito? Hindi na ninyo malalaman dahil tatapusin namin kayo ngayong gabi! Hindi namin ikukompromis ang buhay namin at katayuan dito! Anong ibig ninyong sabihin? Huwag na kayong magmaang-maangan. Alam kong kilala ninyo kung sino kami! Sinabi na sa inyo ng magaling niyong anak! Si Lina, wala siyang... Hindi namin kayo kilala! Nababalitaan namin ang tungkol sa mga pag-atake ng aswang pero wala kaming ideya kung sino kayo o kung totoo man kayo! Kalokohan! Ngayon, simulan na ninyong magdasal! Lalong lumakas ang hangin ng mga oras na yun, Sir Jupiter, at ramdam na namin ang lamig na bumabalot sa paligid. Hindi man namin nakikita pero ramdam na ramdam ko at alam kong ramdam din ng mga kasama ko ang papalapit na panganib. Dito ko na kinuhang medalyon na dala ko. Hinugot ko yun mula sa aking bulsa at nagsimulang mag-orasyon. Hindi ko yun inilabas kaagad dahil pinapakiramdaman ko pa ang katawan ko na napagod ng dahil sa panggagamot, Mario. Subalit subok na ang medalyon na yon. Marami nang tinalo yun noong gamit pa lamang ng aking yumao na noong lolo. Ano yan? Anong kapangyarihan yan? Abay, lumapit ka para malaman mo! Ano? Tara! Huwag tayong magpadalos-dalos. Bumalik na muna tayo. Kilala ko ang boses na yun! Oo nga, si Sir Facundo! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa! Pagguhit ng kidlat ay naaninag naming lahat ang isang nilalang. Mahabang buhok noon at may katangkaran, subalit medyo hukot at tila napakahaba ng mga braso na puno ng mga balahibo. Pero ang pinaka nakakikilabot sa lahat ay ang nanlilisik nitong mga mata na nakatingin sa akin. At aaminin ko, sapat na ang tingin yun para mangatog ako sa takot. Wala na sila. Palayo na. Sandali! Sino yun? Si Tonyo. Tonyo! Bumalik ka dito! Huwag mo na silang habulin! Diyan lamang ho kayo! Subukan na ninyo magsindi ng gasera para magkailaw na tayo. Huwag na po ninyo akong alalahanin! May sinigaw pa noon si Aling Cynthia pero hindi ko na iyon narinig. Kaagad kong sinundan ang daan kung saan ko nakitang tumakbo ang aswang. Napakalakas ng ulan noon at talagang may kadiliman ng paligid. Alam kong mapanganib pero kailangan kong mapatunayan ang isang bagay. Nakalayo na ako noon sa bahay nila Mang Mario nang isang malaking asong itim ang dumamba sa akin mula sa aking kaliwa. Dahilan para masubsob ako sa basa at nagpuputik ng kalsada. Babangon na sana ako nang maramdaman ko ang napakahapding sugat sa aking likuran at kaliwang balik. Tiniis ko yun. Nagawa kong makabangon at kaagad na binunot ang itak mula sa lagayan nito. Subalit nawala sa dilim ang dambuhalang aso.
Lumabas ka! Huwag kang magtago sa dilim! Kung talagang malakas ka, ay lalabanan mo ako ng patas! Patas baka mo. Kalokohan! Walang aswang na lumalaban ng patas. Napakalakas ng loob mong habulin kami! Ngayon, magbabayad ka sa pakikialam mo sa problema nito! Kung may magbabayad man dito, ay kayo yon! Mula sa likuran ay naramdaman ko ang malaking aso. Lumingon ako at kaagad kong nakita ang papalusob na hayop. Nanlilisik ang mga mata nito at umuunat ang napakalagkit na laway na humahalo sa tubig ulan. Nakadama ako ng takot pero hinawakan ko ang medalyon sa aking bulsa. Muli akong nag-orasyon at buong tapang kong hinarap ang halimaw. Kasabay ng kulog at kidlat ay ang pagtalon ng halimaw palusob sa akin. Mabilis akong umiwas, subalit bumaling ito at naabot pa rin ako ng mga paa nitong may matatalim na kuko. Sapul ako noon sa dibdib at nasira ang suot kong damit. Hayop na to! Napakabilis! Muling bumuelo ang aso at lumusob. Sa pagkakataong iyon ay nagawa kong makailag. Tumakbo ako papunta sa likuran noon at walang habas ko siyang tinaga. Sa pulyon sa bandang puno ng buntot at nakita kong lumaylay iyon. Napasigaw ang nilalang na tila nasasaktan pero hindi napigilan noon ang aso. Sa halip ay lalo itong nagalit at muling lumusob. Kinagat nito ang itak na hawak ko. Nakita kong umusok ang bibig nito pagdampi sa itak pero nagawa pa rin ako noong itulak. Hinila ko ang itak pero matindi ang pagkakagat nito dito. Hayop ka, demonyo ka! Napakalakas mo! Tonyo! Nang marinig ko ang boses ni Felipe ay kaagad na bumitaw ang aso at sumigaw na tila nasasaktan. Nakita ko rin na umuusok ang likuran nito, partikular na sa buntot nito na nataga ko. Kaagad itong tumakbo palayo. Susundan ko pa sana ito nang pigilan ako ni Felipe na dala ang lagayan ng asin nila Aling Cynthia. Pero kaagad kong inalis ang braso ko mula sa pagkakakapit niya at tumakbo ako para sundan ang aso. At nakita kong sa bakuran nga ng malulupit na amo nila Mang Mario pumasok ang demonyong yon. Madilim noon pero naaaninag ko kung paanong naging lalaki ang aso at tumumba sa harapan ng mismong pinto ng bahay na yun. Tonyo! Felipe! Bakit sumunod ka pa rito? Tulog ako. Siyempre, nakita ko rin ang nakita mo. Ang pamilyang yung aswang, hindi ba? Oo, Anong balak mo ngayon? papasukin natin sila bukas. Bukas ng gabi. Bakit gabi? Dun sila malakas, hindi ba? Tingnan mo, wala ang mga tauhan nila tuwing gabi. Paglubog ng araw, papasukin ko sila. Kahit hindi ka na sumama, ang gawin mo na lang ay dalhin mo sina Aling Cynthia sa inyo. Sumablay man ako o magtagumpay, tulungan mo sila makalayo rito. Naiintindihan mo? Tumango si Felipe noon. Nagsabi siyang gusto niyang tumulong pero hindi ko yun pinakinggan. Ayaw kong malagay siya sa panganib. Ako rin naman ayaw kong ilagay ang sarili ko sa panganib. Pero yun ang ipinunta ko doon. Ang hanapin ng aswang na gumagala at pigilan yun sa kung anumang paraang kaya ko. Bumalik kami noon sa bahay nila Aling Cynthia at Mang Mario. Nag-aayos na sila ng mga gamit na bumagsak nang maabutan namin sila. Bagyang huminto na rin ang ulan mga oras na yun. Tonyo, Felipe, ayos lang ba kayo? Ayos lang ho. Ano nangyari? Bakit hinabol pa ninyo ang mga yon? Nag-alala tuloy kami ng gusto. Salamat po sa pag-alala. Pero kailangan ko po yung gawin. Yun po ang ipinunta ko rito. Ngayon, ang gusto ko po ay sumama kayo kay Felipe. Kailangan umalis na kayo rito. Pagsikat ng araw.
Pero, paano itong bahay? Makinig kayo. Batay ho sa nangyari kanina. Nasisiguro ko na merong 3 aswang na gumagala. Isang nagkakatawang aso, isang ibon, at ang isa naman ay yung sumira sa bintana. At base sa mga sinabi ng aswang na yun kanina, hindi niya kayo titigilan. Pero wala talaga kaming kilalang aswang. Walang nasabi sa amin si Dina na kahit ano tungkol doon. Pero ang aswang, si Sir Facundo ba? Opo, mahabang kwento. Pero nakita po namin. Nakita namin na doon pumasok sa kanila yung isa sa mga aswang. Kung gayon, anong gagawin mo, Tonyo? Hindi ko naman itinagbo sa kanila ang balak kong gawin. Tumuto ng mag-asawa, subalit muli kong nilinaw sa kanila na ang misyon ko sa lugar na yon ay hindi ang basta tulungan na lamang sila, kung hindi ang tapusin ang kasamaang dala ng mga aswang doon sa kanila, na naghahasik na rin ng lagim sa ibang lugar. Isang bagay na nagpatahimik, tila nagpalungkot sa kanila. Inayos namin ni Felipe ang bintanang nasira. Tuluyan ang tumila ang ulan at kahit puno ng takot ay nakatulog naman ang 3 kong kasama. Takot. Pero ako nanatili akong nakabantay hanggang sa naisip ko ang isa sa ipinangako ko sa kanila. Ang tawasin, nasaan si Dina. Malaki ang tsansa na patay na ang dalaga, pero ginawa ko pa rin ang pagtatawas. Gamit ang talaarawan ng dalaga at ang isang lumang kandilang dala ko ay sinimulan ko ang ritual. Wala akong masyadong inaasahan sa mga ng kandila. Pero nagulat ako nang makita ko mula doon ang bahay ng pamilyang may-ari ng sakahan. Inulit ko pa ang pagtatawa sa talagang yun ang lumalabas. Kung meron pang lumalabas sa tawas, ibig sabihin, buhay pa si Dina. Totoo ba yan? Hala ka, nagulat naman ako sa'yo. Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Ang ingay mo eh. Pero Tonyo, totoo ba? Buhay si Dina? Malaki ang tsansa. Pero huwag ka muna magsasabi kina Mang Mario, ha? Ayokong paasahin sila. Sige, pero isama mo ako doon sa mansyon bukas ng gabi. Kapag hindi mo ako sinasama, pupunta pa rin ako. At sasabihin ko kina Aling Cynthia na buhay ang anak nila. Ayos ka rin, no? Pero mapanganib ang gagawin ko. Handa ako. Gusto ko makabawi kay Dina. Tinitigan ko si Felipe sa mga mata. Buo na ang loob niya at sigurado akong kahit anong tutol at pigil ko ay hindi na yun tatalab sa kanya. Kaya naman pumayag na ako. Ibinilin ko sa kanya na ipunin ang mga bagay na sasabihin ko sa oras na madala namin sila Aling Cynthia sa kanila. Isang bagay na kaagad naman niyang sinang-ayunan. Pagsikat ng araw ay kaagad naming nilisan ang lugar na yun. Pagdating kina Felipe ay binilin namin sila sa matandang nakausap ko doon noon. Mas ligtas sila doon dahil kahit papaano ay may mga tao sa paligid. Isa pa, hindi na pag-aari ng malupit na pamilya ang lugar na yon. Buong maghapon akong nagmasid sa mansyon ng malupit na pamilya. Isang beses kong nakitang lumabas ang anak na babae pero ni minsan ay hindi ko nakita si Facundo. Malakas ang kutob ko na ang lalaking yun ang asong nakaharap ko noong gabi at malamang na nagpapagaling ito. Lumipas ang mga oras at gaya ng hinala ko umuwi ang mga bantay ng bahay na yun bago lumubog ang araw. Sigurado ba kayo rito, Tonyo? Felipe? Oo nga.
Kung magsumbong na lang kaya tayo sa mga pulis. Unang-una ho, wala tayong matibay na ebidensya na magdidiin sa kanila. Pangalawa, hindi naniniwala ang mga taga-bayan sa ganito. Ang mga ganitong kaso, mga albularyo ang nag-aasikaso. Sige na ho, baka mahuli pa kami. Kayo na pong bahala sa bahay. Ipanalangin din po ninyo na makabalik pa kami ng buhay. Umalis na kami noon ni Felipe. Dumiretso kami sa masukal na kakahuyan sa bandang likuran ng malaking bahay na yun. At habang papalubog ang araw ay lalong lumalakas ang kaba na aming nararamdaman. Natatakot ka rin ba? Oo naman, normal lang naman ang matakot. Ang takot ang nagiging proteksyon natin kung minsan. Pero may mga pagkakataong kailangan natin itong itago at labanan. Kaya nang gagawin natin ngayon. Kaya Felipe, sigurado ka ba na gusto mong sumama? Oo. Para kay Dina, umaasa ako na buhay pa siya. Kung gayon ay tayo na. Mas maiging makapasok tayo doon nang hindi pa lumalalim ang gabi. Dahan-dahan kaming lumabas ng kakahuyan at umakyat sa bakuran ng pamilyang yun. Pag-apak ko pa lamang sa lupa nila ay naramdaman ko na kaagad ang itim na kapangyarihang bumabalot doon. Kahit sinong albularyo ay masasabing may kung anong kahindik sa loob ng bahay na yon. Maingat kaming lumibot. Sa bandang gilid ng bahay ay mayroong pinto. Doon naglalabas-masok ang mga tauhan nila. Dahan-dahan kong pinihit yun at parang tumalo ng puso ko nang maikot ko yun. Itinulak ko yun at mabilis kaming pumasok sa loob. Alam mo, ayoko pa sana tapusin ka, Dina. Gusto ko pang pakinggan ang iyak mo gabi-gabi. Pero may dumating na asungot sa inyo. At huwag ka. Ipinagtanggol niya mga walang kwenta mong magulang. Hayop ka, Amira. Sa akin ka galit, hindi ba? Huwag mo nang idamay ang pamilya ko. Kung hindi ka lang sana pakialamera, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ikaw rin naman ang naglagay sa kanila sa panganib boba. Wala silang alam sa pagkatao nyo. Wala akong sinabi sa kanila. Hindi nila alam na lahi kayo ng mga aswang. Kalokohan! Eh yung ina mo nga nagkakalat ang kwento sa palayan tungkol sa mga aswang? Ang tagal namin prinotekta ng pagkatao namin. Tapos ilalagay lang sa panganib ng mga alilang kagaya nyo? Magpasalamat ka nga sa akin at hindi ka agad kita pinatay. Pakiusap, Amira. Pakawalan mo na lang ako. Pangako, wala akong pagsasabihan kahit na sino ng tungkol sa inyo. Aalis kami ng mga magulang ko rito. Pakawalan niyo lang ako. Hindi yan mangyayari. Halos mapatay na ng pakialamerong albularyo at Felipe na yon ang asawa ko. Kaya tatapusin na namin kayo ngayong gabi. Ikaw, ang mga magulang mo, at ang albularyong yon. Narinig mo ang mama? Patawad, Dina. Pero mukhang ako na talaga ang magiging pinakamagandang babae dito. Pero huwag ka mag-alala. Babalatan ko yung mukha mo at isasama ko sa mga collection ko. Sige na, Amira. Tapusin mo na sila. Wag! Tampalasan! Paano nakapasok kayo rito? Sisihin mo ang mga tauhan mong walang utak! Iwanan ba namang bukas ang pinto nyo? Tapos mahina pa ang aso niyong ama? Wala tuloy kayong bantay! Hayop ka! Pagbabayaran mong pakikialamong ito! Nakita kong nagbago ang mukha ng babaeng yun. Mula sa pagiging maganda ay dumilim at kumulubot ang balat noon. Pagkatapos ay walang sabi-sabing lumusob yun sa amin. Napakabilis noon. Bubunot pa lang sana ako sa balik na sa harapan ko na agad ng halimaw. Kaagad kong itinulak si Felipe palayo
Ako naman ay tumalon papunta sa kabilang direksyon. Walang iyang albularyo! Pagbabayarin din kita sa ginawa mo sa asawa ko! Ikaw ang walang iya! Felipe! Ikaw nang bahala kay Dina! Ito na ang pagkakataon mo para makabawi sa kanya! Oo! Hindi kaya ng utal-utal na yon ang anak ko! Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ang pagpasok ninyo dito! Ang dami mong satsat! Sige! Lusob na magkaalaman na! May kasikipan ng pasilyong kinatatayuan ko noon, pero yun ang ginamit ko para mas madali kong malabanan ng aswang. Mabilis siya pero sa sikip noon ay hindi masyadong mapapakinabangan yun. Muli siyang lumusob. Ako naman ay hinugot na ang aking itak at buong tapang na hinarap siya. Bigla siyang gumapang sa dingding. Aabutin niya sana ako ng mahahaba niyang kuko nang bigla akong umilag. At nang lumampas siya ay kaagad ko siyang tinaga sa likod. Pagkatapos ay kinuha ko ang supot ng asin sa aking bulsa, binuksan yun at isinaboy sa kanya. Paano mga isang katulad mo? Bago ako pumasok rito, ay aktibo na ang medalyon. Isa pa, hindi lang basta binditadong itak na to. Sinamahan ko rin ito ng orasyon na ginawa para lamang sa mga katulad nyo. Ang gusto lang naman namin ay ang mabuhay. Mabuhay ng kagaya nyo! Naiintindihan ko. Pero hindi tamang pumatay at pumatay kayo ng tao. Yung nagsumbong sa tatay ko, buong pamilya daw niya ang pinatay nyo. Kailangan kasi namin ang dugo ng bata. Pero lumaban sila. Isa lang ang pakay namin noon. Pero Mali pa rin yun! Maraming katulad nyo ang nagtitiis sa dugo ng hayop at nakakapamuhay ng maayos. Ang sabihin nyo, mga walang hiya talaga kayo. hindi mo kasi At nauulit. wala na akong balak unawain! Magsisi na lamang kayo sa impyerno! Nakita kong kumalat ang sugat na nagawa ko sa kanyang buong katawan. Nagsimula siyang mahirapang huminga. Humingi siya ng tulong pero tumalikod na ako at pinuntahan ko na si Felipe. Dali-dali akong tumakbo at nakita ko si Felipe. Sa likuran niya ay si Dina at sa harapan nila ay ang nakahandusay at umuusok na ring katawan ni Amira. Talagang ikaw ang nagawa kay Dina. Sana pala, una palang tinapos na kita. Sana kahit napatay ako, maghihinagpis naman ang mga nagmamahal sa'yo. Amira, hindi ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Akong problema. Naiinggit ako sa lahat. Sa lahat ng meron ka. Magaling, Felipe. Mukhang tapos na rin kayo rito. Oo. Felipe, sinong lalaki niyan? Ako nga pala si Tonyo. Siya yung tumulong sa tatay at nanay mo. Siya rin yung nakatuklas na aswang ang mag-anak na to. Ganun ba? Si nanay at tatay, kumusta na? Ayos lang ba sila? Ayos lang sila. Pero mamaya nang kumustahan. Meron pa tayong kailangan gawin. Kaagad kong hinanap ang silid kung nasaan naroon si Facundo. Kaagad ko naman iyong nakita at naabutan ko siyang nag-aagaw buhay na rin sa kanyang higaan. Mukhang hanggang dito na lamang kami. Mahabang panahon na rin ang nakalilipas. Magmula ng isang lako ang mga kaluluwa namin sa demonyo. Kapalit ng buhay ng aking anak at asawa. Hindi ko naman tinatanong ang tungkol dyan eh. Gusto ko lang malaman mo. Nadadalhin ko na kayo sa impyerno. Bilang kabayaran sa lahat ng buhay na inutang nyo. Alam kong darating ang araw na ito. Sige na.
Gawin na ninyo ang dapat ninyong gawin. Pero tandaan ninyo, ang sumpa ng mundong ito ay hindi mawawala. May mga kagaya namin na lilitaw at magpapahirap ulit sa inyo. Wala ka nang matatakot dito. Maganda rin naman na matapos kayo para lumaya ng mga tao rito mula sa pagmamalupit nyo. May sinabi pa noon si Facundo pero hindi ko na pinakinggan. Bumaba na ako noon at inutusan si Felipe at Dina na ipunin ang mga libro at mga lumang pahayagan sa sala. Ako naman ay naghanap ng maaaring gamitin para mabilis na masunog ang bahay na yun. Dumiretso ako sa kusina at doon ay nakita kong LPG na ang gamit ng pamilyang yun. Pinasingaw ko ang lahat ng yun. At nang magawa ko yun ay mabilisan ko nang pinalabas sila Felipe at Dina. Pagkatapos nito, malaya na ninyo magagamit ang lupang to. Wala nang magmamalupit sa inyo. At wala na kayong katatakutan. Kumuha ako ng makapal at tuyong sanga. Hindihan ko yon at pagkatapos ay ibinato ko sa loob ng kusina at pagkapasok noon doon ay sumiklab ang apoy na nagsimulang tumupok sa bahay na yon. Pinanood namin yun hanggang sa mabalot na ng apoy ang buong kabahayan. Narinig pa naming sumigaw si Facundo, pero matapos ng sigaw na yun ay tanging tunog ng natutupok na kahoy na lamang ang narinig namin. Doon na natapos ang tagpong iyon, Sir Jupiter. Bumalik kami sa bahay ni Felipe at talagang napaluha sa tuwa sila Aling Cindy at Mang Mario ng Magda, ang kanilang anak. Kinabukasan ay nakita ng mga tao ang tupok ng bahay ng mag-anak aswang. Subalit, ang nakita ni isang bangkay doon. Nagkaroon ng investigasyon ng mga pulis pero wala ring nangyari. At hindi nagtagal ay napunta na lamang sa mga taong naroon ang lupaing iyon. Hanggang dito na lamang ang kwentong ito, mga kasityo pangil. Sana may natutuhan kayo sa naging karanasan ko. Manatili tayong mabuti sa ating kapwa. Huwag magpapaapi at kahit anong mangyari sa atin, huwag na huwag ninyong isasangla ang kaluluwa at mga buhay ninyo sa demonyo.